So yun 'no, so kamusta po mga ka-Streetwise? Ako po si Takero Miyamoto at welcome po sa aking munting channel. So mga ka-Streetwise, meron po kasing panukalang batas dito at napakaganda po nito. So ito po yung Ligtas Pinoy Center Act. So bale ang mangyayari po dito is magkakaroon po ng mga evacuation center sa bawat LGU sa buong Pilipinas. So napaka-promising po talaga ng batas po na 'to kasi ibig sabihin nun mga kababayan, alam naman po natin na taon-taon po binabayo po tayo ng bagyo. Wala tayong magagawa diyan kasi nga po climate change. So ngayon itong batas po na 'to ay gagawa po ng mga evacuation center sa bawat LGU at ilalagay po ito kung saan mas ligtas, hindi binabaha at accessible po sa mga, 'di ba, sa lahat po ng mga bagay. Yun nga lang, itong anak po ni Duterte, 'di ba? Wala na ngang ginawang tama, gumagawa pa ng mali. So, nag-iisa lang po itong si Paulo Duterte ang hindi pumirma dito po sa panukalang batas po na 'to. So, bali ito po kasi 'no, ito preview lang. Para gumawa po ng isang batas sa Pilipinas, dumadaan po ito ng legislative. So, pagdidebatihan po ito ng buong legislation. So, ng House, ng Senate, at pag okay na po yung panukalang batas, saka po pipirmahan po yan ni Presidente Bongbong Marcos. So, alam nyo kung anong bullshit dito? Nag-iisa po si Paulo Duterte ang hindi pumirma dito. Lahat ng congressman pumirma, pumabor dito po sa Ligtas Pinoy Center Act. Si Paulo Duterte lang po yung hindi. So, sinto-sinto nga, di ba? So, balikan natin yan, no? So, pag-usapan muna natin tong panukalang batas nila. So ito galing ito sa House of Representative, so website. So ito nabalita ito ngayong araw, November 3, 2024, di ba? Press release, PBBM to sign Speaker Romualdez back Ligtas Pinoy Center Act for nationwide disaster resilient evacuation centers. Okay? So, President Ferdinand Marcos Jr. is expected to sign soon. So pipirmahan pa lang, no? A landmark bill establishing a network of permanent storm resilient evacuation center nationwide. So, permanente. So, alam naman po natin no, na malaking problema po talaga ito tuwing meron pong sakuna. Kasi unang-una, kapag kapag binabayo po tayo ng bagyo, syempre may baha, malakas ang ulan, tapos nasisira yung mga bahay. Karamihan po talaga ng pinupuntahan po ng mga evacuees ay minsan basketball court. Kung hindi basketball court, Kapitolyo. Eh, ang problema po sa basketball court, minsan binabaha din po yan. So ngayon, dito po sa batas po na to, maghahanap sila ng isang magandang lugar kung saan mataas at hindi po binabaha. At syempre, ligtas. So, bawat LGU, di ba? Isipin nyo, hindi ko talaga makuha kung anong trip ni Paulo Duterte kung bakit hindi niya pinirmahan ito eh. Dito natin makikita, kayong mga taga Davao City ito tingnan ninyo dati yung Davao City, 'di ba? Hindi naman binabagyo dati 'yan eh. 'Di ba yung Davao City nung mga 1990s, 1980s, hindi naman binabagyo 'yan. Pero ngayon binabagyo na. So, kasi nga po climate change. So isipin niyo itong si Paulo Duterte tatanga-tanga din. So para sa kanya hindi po kailangan itong evacuation center diyan sa lugar ninyo sa Davao, 'di ba? O sa inyo pag ito binoto niyo pa 'to. O bali ito pala no, ito nakita ko 'to sa Senate bill. Bali ito pala no, Senate Bill 2451 no. So establishing evacuation centers for every city. Every city. So every city pala no, hindi pala every city and municipality. O so LGU nga. And appropriating funds therefore. So sabi dito no, this act be known as the Ligtas Pinoy Centers Act. Yan. So, medyo mahaba yan, di ba? So, yan maganda to no, establishment of evacuation center. Evacuation center shall be established for every city and municipality in the country which shall provide immediate and temporary accommodation for evacuees or people displaced from their home due to human included disaster. Human-induced disaster, calamities, or other emergency events such as typhoon, flood, storm, surge, droughts, earthquake, tsunamis, volcanic eruptions, and similar tectonic phenomena. O, di ba?
Hindi ko talaga makuha, no, kung bakit ayaw ni Paolo Duterte nito, no. So, ito merong minimum standards, merong location, tapos merong ito maganda, merong structural integrity, 'di ba? So ngayon, mga ka-streetwise, no. Ito nakita ko 'to sa Impact Leadership. So itong Impact Leadership, mga ka-streetwise, no, isa itong Facebook page na dilawan. Anti-Marcos yan, anti-Duterte. So, medyo, ano naman to, okay naman na gawang kunan ng reference. So, sabi dito, Pulong cast Soul. So, ibig sabihin ng Soul, mag-isa lang siya. Diba? Pulong cast Soul, no vote against proposed Ligtas Pinoy Centers Act. So, no vote no? So, ibig sabihin pala, hindi siya umattend nung botohan. Soul, no vote Okay, so hindi siya, hindi, no vote talaga. No vote, nagno pala siya. So, sabi ng Impact Leadership, ayaw maligtas ang mga Pinoy. Davao City 1st District Paulo Duterte was the sole member of the House of Representatives to vote against, so no pala, no, against the Ligtas Pinoy Centers Act. A landmark will be soon to be signed into law. The act mandates the establishment of storm-resilient, fully equipped evacuation centers across all cities and municipalities to provide safe havens for Filipino during natural disaster. So hindi ko po talaga alam kung anong reason ni Paulo Duterte kung bakit niya po hindi ito pinirmahan, kung bakit siya nag-no. Hindi ko talaga makuha. So ano ba, takot kang makurakot? Ayun ba yung point? Hindi, ako kasi hindi naman naglalabas ng statement si Paulo So paano natin malalaman? So magkukonclude na lang tayo. So ang posibleng palusot dito, in my own opinion na baka makurakot yung pera. Okay, so sino ka naman? Kung ayun ang dahilan mo. Sino ka naman para magsalita ng ganon? May 51 billion ka, di ba? May 51 billion kang flood control sa Davao City. Pero, yung Davao City, di ba? Marami pa rin po doon, di ba? Na lubak-lubak yung kalsada. At talagang binabaha pa rin po talaga. 51 billion. So kung ang dahilan mo kung bakit ayaw mo itong batas na to ay para iwasang mangurakot, so ang dapat ng ginawa mo, pinaglaban mo. Ang problema, bobo ka magsalita. Nakita nyo ba nagsalita si Paulo Duterte sa Congress? Wala, di ba? Hirap nga magtagalog yan At tandaan natin, mga kababayan, si Paulo Duterte, may bahay po yan dyan sa Mandaluyong. Di ba? So, hindi pwedeng hindi siya umattend. Di ba? So ngayon, ang alam nyo kung anong nakaka-bullshit dito kasi mga ka-streetwise, no? Ano ba yung panukalang batas na pinagmamalaki ni Paulo Duterte? So, yung House Bill 10744, ito. So, yung tungkol sa yung mandating elected and appointed officials of public offices, including the President of the Republic of the Philippines, to undergo random drug testing. So, ito ba? Ito ba yung pinagmamalaki ng panukalang batas? Parang wala. Parang gago naman to, no? Ito na nga lang yung panukalang batas na pinagmamalaki mo, hindi mo pang pagtanggol sa Kongreso. Kasi ang point dito, mga kababayan, para mapasa batas itong katarantaduhan ni Paulo Duterte na drug testing, unang-una, kailangan mong ng charter change. Kasi wala namang nakalagay sa constitution natin na dapat ang presidente at yung vice president is mag-undergo po ng drug testing. Di ba? Ang nakalagay lang po sa constitution natin, dapat Filipino-born, 40 years old pataas, marunong magbasa at magsulat. Di ba? Ayun lang. So, baguhin nyo yung konstitusyon. Ayaw nyo ng charter change. At ang point dito, mga kababayan, ito na nga lang yung ginawa mong batas, pang tanga pa. Kasi, wala pong nagpasa ng batas sa Senado na katulad nito. Kasi para magkaroon kasi ng panukalang batas ito, dapat both houses yan. Dapat sa Congress, sa House at saka sa Senate, dapat merong version ng batas. Ang problema dito sa batas ni Paulo Duterte, pati po yung mga DDS na mga senador na sila Bato, sila Robin, di ba, sila Bongo, hindi naman gumawa ng counterpart ng Senate bill na katulad nito. So, wala, di ba? So, tang So, yun mga ka-streetwise, no? So, kayo po, ano po masasabi nyo nga po dito sa katarantaduang ginawa ni Paulo Duterte?
Actually ito yung problema sa mga ano, ito yung problema kay Paulo Duterte 'no. Hindi natin alam kung ano ba yung trip niya talaga. Minsan na nga lang magsalita napaka-nonsense pa. So ngayon naghahanap po ako ngayon, kung ano ba yung reason ni Paulo Duterte kung bakit ano, teka lang may manok. Kung bakit ayaw niya ng panukalang batas po na 'to. Wala, hindi siya nagsalita. At siyempre mga streetways 'to, dapat malaman 'to ng taong bayan, especially po ng mga taga Davao City, first district ng Davao City, kung saan po siya tumatakbo bilang congressman ulit. Kasi kung wala, alam niyo na, si Vic Sigurales na iboto ninyo. Di ba isipin niyo, Diyos ko, hindi ko talaga makuha, no? Inutil talaga to, no? Inutil talaga eh. Ayaw nila ng, ano ayaw nila ng magandang, ayaw nila ah, ayaw nila ng magandang batas kasi magkakaroon ng credit dito si Presidente Bongbong Marcos. Diba? So, ano ba? So, yan, no? So, yun, no? So, pa-comment na po sa baba at binabasa ko pong lahat yan. Nandiyan po sa team replay. Siyempre, pa-like, pa-subscribe, at kung di naman kalabisan, pa-share na rin po ng video po na to. So, sa muli po, kita na lang ulit tayo sa susunod na video. Salamat po. Thank you. Bye-bye.